may importante lang po akong babanggitin sa inyo, yun sa sinabi ni Colonel John Metran. Kung ako ang active military at nakita ko 1 milyon sa Luzon, 1 milyon sa Visayas, Mindanao, pwede ba agad-agad akong kumampi sa kanila? Hindi po. Titingnan ng ating active military kung ito ay political party na nananawagan ng pagbabago, hindi sasama ang ating mga kapatid na active military dahil political party yon. Magiging partisan sila. Para maunawaan ng ating mga kababayan, sasama ba ako sa isang private group? Ibig sabihin, pribadong grupo. Marami tayong pribadong grupo, malalawak pa, malalaki. Nandiyan yung ating Guardians, nandiyan yung ating mga Eagles, maraming grupo. Sasama ba ako sa kanila kung ako yung active military? Hindi. Kasi private group sila. Magkakaroon ng maling inclination kasi isang group lang yung sinuportahan. Pero ang pipiliin ng ating active military, yung grupo na nakaangkla sa ating konstitusyon, nakaangkla sa ating batas, at nire-representa ang kabuuan ng taong bayan, at yan po ang People's Initiative. Dahil nakaangkla po tayo sa Republic Act 6735. Ang ano yung sinasabi dun sa Republic Act 6735, makikita po nyo po yan sa lahat ng posting ng People's Initiative. Ano nakalahad yan? Pinagtibay ng ating batas. Ito ang nagagrant ng power sa taong bayan. Nagagrant ng power sa taong bayan to propose, mag-suggest, to enact, gumawa, to approve, mag-aproba, or mag-reject, tumanggi ng anumang mga existing na batas through initiative and referendum. Yung bang political party binigyan ng karapatan ng batas? Hindi. Yung mga private group binigyan ba ng karapatan ng batas? Hindi. So para maging constitutional, yung magiging future action ng ating mga sundalo para kampihan ang taong bayan, isa lang po ang kakampihan nila, ang People's Initiative. Okay. Follow-up question lang Please, po. go ahead. Kung sakali po na makipagdialogo sa inyo ang gobyerno, ano naman po ang mga kondisyon na ilatag na nakahanda na? Ano yung mga kondisyon na nakahandang ilalatag sa kanila? Okay, medyo malabo. Pakiulit nga, please, na... Kung sakaling makipagdialogo sa inyo ang gobyerno, ano po yung mga kondisyon na nakahanda na pwede nyong ilatag po sa kanila? Actually, okay yung dialogo, ano? Pero kami, wala naman kaming hinihilin kundi talagang itigil na itong matinding korupsyon na ito, ba? Panagutin na, ikulong na, di ba? Hindi lang kasuhan kundi ikulong, saka bawiin yung mga nanakaw na pera na yan ng taong bayan at yun ay gamitin para sa mga taong bayan. Hindi tayo nakipag-negotiate para meron kami matanggap na benepisyo para sa amin. Hindi po yon, wala po kaming ganon. Ang hinihiling lang po namin ay gawin na ng gobyerno ang dapat nilang gawin, na itigil na itong lintik na matinding korupsyon na ito. Panagutin, ikulong na. 1 taon na wala pa nakukulong na mga involved dyan sa mga flood control na hindi lamang ito substandard o yung mga kundi ghost nakolekta yung pera pero walang nagawa, di ba? Walang nagawang project. Meron dyan isang project, taon-taon may pondo, taon-taon nakokolekta yung pondo pero wala naman nagawang project. So talagang yun ang ini-emphasize po natin. Hindi tayo makipag-negotiate. Ayaw natin makipag-negotiate kasi ayaw naman namin na, kung negotiation kasi two-way yan eh. Merong benefit sa kanila, merong benefit sa amin. Sa amin po, wala kaming hiningin benefit sa amin sa UPI. Ang hiningi po namin benefit ng taong bayan. Kaya gawin na dapat ng gobyerno, dapat nilang gawin. Itong pinagsisigawan natin sa ating mga rally nationwide. Itigil na yung korupsyon na yan. Panagutin sila at ibawiin lahat ng mga ninakaw na pera. Ang tagal na eh. Yung mga perang ninakaw, nasaan na? Naitago na nila, nagastos na nila, o nailipad na kung saan bansa. So dapat gawin ng bayan ngayon, gawin ng pamahalaan yun. Hindi na yung negotiation pa. Yun lamang po.
Go ahead, kapatid. Sige. Mike. Sir, personal na tanong lang. Kayo po ba, sir, ay nagkakaroon din ng pananakot galing sa administrasyon? Pananakot. Yes, sir. Death threat kung ganun. Kung sa pananakot lang, open yung pananakot nila. Isa-isayin natin. Kinasuhan, hinuli na parang kriminal, pinusasan si Major General Romy Pukis. Yun ay maliwanag na direct na pananakot, hindi sa kanya, kundi dun sa mga kapanalig niya. Ang sinasabi nila, sige, gayahin niyo yung leader ninyo, ganyan rin mangyayari sa inyo. Yun yung pananakot. May mga persona rin na hindi naman na-announce pero sa bahay-bahay. Meron yan, may nagsasearch. At yan ay alam ng ating mga kapatid na kapulisan. Yun yung pananakot. Ngayon, sa atin kasi, ang natatanging unique nga, sabi ni Colonel Mitran, ang UPI. Bakit unique? Tayo lang po ang grupo na nakaangkla sa konstitusyon natin, sa batas, at binubuo ng malawak na mga retired military, kagaya na sinabi. Meron po tayo sa kapulisan, kaya yung intelligence natin may pinagmumulan. Meron tayo sa AFP, Air Force, Navy, Coast Guard, malawak. Meron tayong MILF, meron tayong MNLF. So hindi pipitsugin yung mga intel na pumapasok sa atin, lalo na yung mga pananakot. Alam natin kung sino yung mga gumagawa sa atin noon. So yes, mayroong direct na pananakot, mayroong indirect na pananakot, at ongoing ngayon yan. Pero hindi tayo natatakot yan kasi bakit? Huwag na huwag kayong matatakot sa ating mga kapatid na kapulisan. Kami na ang nagsasabi, kakampi natin sila lahat. Alam natin yan dahil ang dami na nating rally, simula pa ng 2020 hanggang ngayon, lahat kakampi natin. Alam natin yan. Ang sinasabi namin may basihan. Kaya lang nagkakaroon ng konting alitan sa kalsada kapag nag-create na kayo ng friction. Walang magawa ang ating mga kapatid na kapulisan kundi ipatupad yung utos sa kanila. Ang kasunod niyan, dispersal. Kaya ang maipagmamalaki ng People's Initiative, kahit yung naranasan namin nila Metran, kayo rin sa Gate 4, isolated cases yun, pumagitna nun si General Kita, umawat siya, pero walang nasaktan totally. Walang nakulong or whatever sa bawat hakbang natin gawin. Kasi constant yung communication na ginagawa namin nila General Galang, Colonel Galang, sa ating mga kapatid na kapulisan. So, meron threat. Kahit sa inyo, palagay ko, meron rin. Ang threat, undefined threat, hindi nyo nakikita. Sino-social ban, yung ano nyo, mga pages nyo, naka-shadow ban. Kinokontrol nila. Mga pananakot rin in a way yan. So, wag tayong mawawalan ng pag-asa, wag tayong matatakot dahil yung mga ginagawa nila para lang pigilin, isuppress yung ginagawa natin na makatotohanan para panagutin yung mga nagkasala sa bayan. Yung tanong ni Mike, personal, yun na nga yung unang sample, yung ginawa kay Sir Romy. Meron din kaming mga hindi ko nasasabihin kung sino, huwag ka nang kumibo sir, sasabihin ko sa iyo yung sir. Meron kaming kasama, kinabitan ng GPS tracker yung sasakyan. O yan, para alam nyo kung ano yung mga nangyayari sa amin. Hindi kami pero ito yung mga ginagawa sa amin. May nag-feed sa amin, may kanya-kanya na kaming case folder. Kine-case build up na kami isa-isa. As para shadowing, may bumubuntot. Alam namin yun, kahit saan kami sumuot, kahit saan, bawat isa sa amin, may mga nakatoka sa amin. Pero we don't consider them as enemies. Bakit? Trabaho yun eh. Dumaan din kami nung nasa serbisyo kami, trabaho din yun eh. Ginagawa namin yun. Pero for as long as it is a legal process, kung wala namang ginagawang doon, kailangan gawin nila yung trabaho nila. At kilala naman namin. Yung iba nga, nagpapakilala pa sa amin eh. Nagsasabi pa sa amin. Ganon yung sinasabi ni Capre na ganon kami ka-transparent. In fact, just right now, nag-ano na naman. Yung threat assessment, pinapasa namin. Nagre-respond yung mga kapatid natin sa active service. Ina-assess nila yung information na pinapasa namin. Ganon kami ka-transparent sa AFP at saka sa PNP. Wala kaming tinatago. Kasi we don't consider them as enemies.
Siguro dun sa mga top level, medyo ibang usapan yon. Pero dun sa mga nagtatrabaho sa ground, meron kaming access, meron kaming communication. When I say access, nag-uusap kami, may coordination. In fact, sila minsan yung nag-aano sa amin eh. O kagaya nito, yung information na nare-receive namin. Katulong namin sila, kasama natin sila. Yun lang ang dapat maintindihan nung ating mga kababayan. Kaya wag kayong madadagan dahil kakampi naman natin sila, tinutulungan din nila tayo. Kagaya nitong threat na to itong information na na-receive natin na ito. Pinapasa natin sa kanila para tulong-tulong tayo sa katuparan natin yung paghahari ng katahimikan sa anumang activity, peace and order, sa anumang activity na gagawin natin. Okay, meron ba bang katanungan? Mic test, mic. Mic test. Okay, ano muna, si Madam. Hello, good morning. Ate Salvi ulit. Follow-up question lang po ito, kahit sino pong sumagot. Doon po sir sa, if ever po sir, kasi bukas SONA di po ba? If ever po na talagang negative or bagsak po talaga yung sasabihin ni BBM doon sa araw ng SONA. So it's a big deal for the UPI to make a big preparations sa ating coming rally kasi sa totoo lang, dadami po ang susuporta kung itong kanyang SONA ay lahat po hearsay at negative para sa taong bayan. Ano po masasabi natin, General? Tama yan, kasi nga, pagka walang ginawang konkretong aksyon ang Pangulo para i-report sa taong bayan, sabi nga ni Captain Ray, lalong titindi yung galit ng taong bayan. Kaya dapat magpakita talaga ang Pangulo, hindi lamang yung magagandang salita dyan, magagandang English, mga motherhood statement, kundi isang mga konkretong bagay na mapatunayan o gagawin na talagang itong sinisigaw natin noon pa ay mapanagot itong mga involved sa mga katiwalian na ito sa ating bayan. Dagdagan ko lang, para sa kaalaman ng lahat, hindi po UPI per se kami ang nagdi-decide ng bawat rally. Kapag ka merong overwhelming na suggestion yung nakakarami na natatanggap namin, that is the time nagmi-meeting kami at nagpaplano tayo na mag-conduct ng rally. So balikan ko yung tanong mo, kapatid, sister, na kung maging, ilagay na natin sa layman's term, maging palpak yung kanyang SONA, palagay namin, mas marami magme-message sa amin para mag-conduct ng rally. Sigurado yan. At announce na rin namin na hindi po sarado sa isang sektor lang bawat rally ng UPI. Open po ito lahat ng religious sector. Ino-open po namin. Lahat ng mga group parallel, ino-open po namin yan. Hindi lang po sa isang political side, both side. Kasi bakit? Balikan ko ulit yung sinabi ni Colonel John Galang. Lahat tayo ninakawan. Kung may liberal dyan na gustong sumigaw ng accountability at galit na galit sa mga nagnakaw, alam nga naman pigilan natin silang manawagan at sumama sa atin dahil sasabihin natin, huwag ka, dilawan ka. May common denominator tayo Ganon rin yung sinasabi natin sa ibang mga parallel group. Ang iniiwasan lang natin, ito. Kapag ka may panawagan tayo ng accountability, gusto nating may mapanagot. Dahil doon sa malawakang nakawan, trillion lang nawala, ikaw ninakawan, ako ninakawan, lahat tayo ninakawan, at tumayo sa stage. At bit-bit niya ang political party, nawawala yung essence ng accountability. Nagiging one-sided siya, nahahatak ng political identification. Nawawala yung common denominator. Pwede naman po kayong sumama. Pero wag na kayong magbanggit ng kahit na sinong personality, lalo na politiko. Kasi yun ang division natin Last po ito, never po mayu-unite per se ang bayan natin. Bakit po? Dahil hati tayo sa political inclination. Given po yan. Never po tayong ma-unite.
social media nag-aaway, actual nag-aaway, rally hindi magkasundo. Kasi ayaw natin magising sa katotohanan, ayaw nating mag-mature na baguhin muna natin yung bansa. Tanggalin muna natin yung dapat tanggalin at ayusin natin yung bansa at magkaroon tayo ng patas na eleksyon na wala yung smartmatic, wala yung machine, patas. At doon tayo magsimula. Kung manalo yung kalaban, okay, nanalo siya sa bilang na gusto niyang makuha. So yun ang gusto nating iparating. Hindi po sarado kahit sa political party. Basta pag nagsalita kayo sa stage, ibaba nyo muna yung political inclination nyo at tumutok tayo dun sa issue. Kaya po ang People's Initiative, mapapansin nyo, kayo na po ang humusga. Gadarali natin, paparami tayo ng paparami. Naging nationwide na tayo. Meron na tayong Visayas, Mindanao. At ako nagpapasalamat personally dun sa kabuuan ng UPI leadership sa Mindanao. 6 na regions meron tayo sa Mindanao. Lahat yan may coordinator tayo. At napakaganda ng coordination. Bakit? Lahat involved. Merong silent na mga current incumbent ng mga politiko, silent sila, sumusuporta sa atin. Di man sila lumulutang pero nakasuporta sa atin. Nandyan yung mga MILF camps natin, mga MNLF camps natin na naniniwala dun sa ating pinapakipaglaban na accountability matapos na yung malawakang korupsyon. So, sana po maunawaan ito ng lahat. Huwag po kayong magdamdam kay Mark, huwag kayong magdamdam kay Colonel Metran. Kapag may rally tayo na ini-screen nila bawat pumasok at gustong magsalita dahil may sinusunod po tayong guidelines galing sa ating chairman na kailangan masunod natin para hindi sabog yung ating panawagan. So ayaw natin na mangyari, kaya pala nagrally ang UPI, mga DDS yan ba't pa nila sinama itong mga dilawan yan sumama pa yung mga yan. Wala pong ganun sa UPI. Ang nilalagay natin sa tamang perspektibo siya na mauna muna yung common denominator natin na maisulong siya at maisakatuparan natin para manalo tayo sa laban. Kung walang tanong, okay. Alas. So, ang usapan magpaparami, no? So, ito, kasi galing ako ng Mindanao, no? At nagatin ako ng rally ng UBGP last month. So, bilang kayo, no? Dating mga sundalo, so grabe yung naranasan namin pagpunta ng rally dahil libo-libo yung harang na ginawa ng mga kasundaluhan sa pupunta ng rally, no? So alhamdulillah nakarating din ako ng Cotabato at ako doon sa UBJP. So ano masasabi niyo na ginagawa ng sundalo, tad-tad ng checkpoint, lahat ng dadaanan namin hinaharang? Okay, ganito. Ang mga kasundaluhan natin at pati kapulisan, nakakaunawa yan kung ano yung pinapakipaglaban natin. Ngayon, nagkataon na may mga utos galing sa taas. Kaya nga naging suggestion ni Colonel John Galang, kapag may nangaharang, magpaliwanag tayo kung bakit pupunta tayo ron. Kung sakali at nanindigan sila na ayaw, doon na tayo mag-ipon-ipon. Kung saan kayo hinarang, doon tayo mag-conduct ng peaceful assembly natin. Maunawaan nila yan. Alam rin nila na mali yung pagharang. Alam nila yan. Kaya lang wala silang magawa dahil ang hierarchy natin sa ating mga kasundaluhan, talagang susundin nila yung utos at ipapatupad nila. Pero makikita nyo naman pag nag-uusap kayo, nauunawaan nila yung gusto natin Kasi kaisa natin sila So, ang pwede nyo sabihin sa kanila, ano bang pwede naming gawin para maipatupad nyo yung katungkulan ninyo at magawa namin yung gusto namin. May nangyari na yan. May nangyari na yan. Dito sa Cavite. Okay. Kaibigan naman natin, halos lahat ng mga LGU dyan sa Cavite, ayaw silang patagusin. Bus at saka van. So, tumawag sila sa akin. Sabi ko gano'n sa kanila, kausapin nyo yung pinaka-commander doon sa checkpoint. Ang sabihin nyo lang ganito, Sir, ano ba yung pwede naming gawin nang naaayon sa kagustuhan nyo na hindi lumabas na sumuway kami sa gusto ninyo pero nagawa naman namin yung gusto naming gawin para sa bayan? Anong ginawa nila? Yung leader noong mga bases, yung coordinator at saka yung pinaka-commander sa ground, nag-usap. Anong ginawa nila? Pwede bang bumaba kayo dito sa checkpoint?
So bumaba sila sa checkpoint. At pag nakababa na kayo, pwede na mag-proceed yung bus nyo. Hindi na namin kayo tuturuan kung saan kayo mag-meet. O di ba napakagandang arrangement? Di ba? Napatupad nila yung gusto nila, wala. O napababa namin, binidyuhan nila na pababa. Naglakad na yung mga iba. O proceed na kayo, wala nang karga yung bus eh. Ang binulong na lang sa kanila ng commander, bahala na kayo kung saan kayo magkita-kita. Nasa tamang pag-uusap eh. Nauunawaan nila tayo kasi ang ayaw nila, nakamonitor yung higher ups nila eh. Pag di sila sumunod, patay sila. May maraming magagandang paraan kung gusto natin at may mga dahilan kung ayaw natin. Ano yung dahilan para hindi tayo pagbigyan? Pag inaway na natin sila, wala na, talagang panindigan nila, bumalik na kayo. Stop na. Yun na yun. Huwag tayo makipag-argumento, magpaliwanag tayo. Colonel John, sir. Nabisto na ngayon ng mga bossing nila yung gagawin. Itong UPI talaga, magaling eh, di ba? Pero hindi tayo nagbebendalo, ha? Kung yung pong mga forces on the ground ay may diskarte, ini-encourage din po natin yung ating mga kababayan na dumiskarte rin. May pamamaraan po yan. Yung pong mga kasama natin noon sa liwasan last July 19. Ang iba po dun taga Laguna, meron pa nga taga Quezon. Kasi kung mapapansin nyo, paminsan-minsan lumalabas kami, nag-iikot kami, nagtatanong kami doon sa mga tao eh. As far as Quezon, may dumating doon. Paano nakarating? Paano nakalusot sa checkpoint? So meron pong pamamaraan, meron pong diskarte yan. Kaya sabi nga natin, kung meron silang diskarte yung mga ground forces, dapat yung ating mga kababayan na talagang nandun yung kanilang mitiin na maipahiwatig yung kanilang damdamin sa nangyayaring malawakang korupsyon sa bayan natin. Makakadiskarte po tayo kung paano tayo makakarating sa mga rally. Okay. Okay, mas maganda yung mic yata na yun, ah. Wag na, okay na yan. Mas maganda ito, kasi narinig ng sambayan ng Pilipino. Ito, may nag-text kasi sa akin. Ang UPI daw ay nagpapabagsak ng gobyerno. Para bang lumalabas na national threat kami. Paano kami naging national threat, mga kababayan? Masakit sa aming damdamin na nababasa namin doon sa mga kakampi ng magnanakaw at yung mga vloggers na kakampi ng magnanakaw. Hindi kami nagpabagsak ng gobyerno. Ang gobyerno mismo ang nagpabagsak sa ating gobyerno. Tayo yung gobyerno, di ba, Pilipino? So, para ipaliwanag ko sa inyo, ang aming kinakalaban, hindi ang gobyerno. Bagkos, ang gobyerno ang aming pinoprotektahan na hindi mapunta sa masamang sistema ng ating gobyerno. Kaya panawagan ko sa sambayan ng Pilipino, masakit sa aking nababasa, kahit na sa aming chairman, kay General Pukis, nababasa ko, gusto kong magwala, pero wala tayong magagawa kasi opinion ng mga sambayan ng Pilipino yan. Pero gusto ko lang iparating sa lahat ng Pilipino na kaming United People's Initiative, nag-inisyatibo kami para mamamagitan sa dalawang partido na naglaban-laban, nag-away-away. Ngunit ang mga kababayan nating Pilipino ang nagsasakripisyo dahil sa politika. Ang aming kinakalaman dito, una-una, mga magnanakaw sa gobyerno. Yun ang aming pinaglalaban, kapalit ng aking buhay. Sabi ko nga, lagi kong inuulit sa aking YouTube Makabayan and isumbong kay Commander Bukay na ibubuhis ko ang buhay kung kinakailangan para sa pagbabago ng ating bansang Pilipinas, dahil ang bansa natin ngayon
Mula ako pinanganak, this is administration, the worst administration. Talagang ito nakikita ko. Kaya kami, sumusulong, ibubuhis ko ang buhay para sa sambayan ng Pilipino na 120 million Pilipino. Ibubuhis natin ang buhay natin para sa pagbabago ng ating bansang Pilipinas. Okay, kailangan na natin tapusin to dahil may susunod pa activity dito. So muli mga kababayan, mga kasama sa social media, mainstream media, ang United People's Initiative po ay nagpapasalamat sa pagdalo ninyo dito sa ating press conference. At inuulit ko po, ang United People's Initiative po ay nagsusulong ng mga advokasya na sa isang mapayapa, legal at konstitusyonal na pamamaraan. Kaya itong dahilan natin bakit natin kinansel ang ang ating People's Rally ngayong araw at saka sa ibang lugar, sa Liwasan saka sa ibang lugar dahil nga sa banta ng seguridad. At napatunayan nalaman natin na mayroong mga nagbabalak na guluhin yung ating mga rally dito sa Manila, kaya kinansel po muna natin. Pero makakaasa po kayo na pagpapatuloy po natin ang panawagan, ang pagpapahayag, ang rally na ito, hindi lamang po dito sa Metro Manila, kundi sa ibang lugar po ng Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya ulitin ko po, mamayang gabi, alas 6 ng gabi, onwards, magkakaroon po tayo ng virtual rally. Ibibigay po sa inyo, isi-share po sa inyo ang link na yon para kung sino man po ang gustong dumalo sa virtual o online rally na yon ay maaaring dumalo o magsalita. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat lahat. Babo lang po Pinalipas lang natin tong ngayon Coordinated po tayo sa ating mga security forces. Kaya yung pong mga susunod na pagtitipon natin, ng rally natin, medyo siguro po magkakaroon lang ng konting paghihigpit. Pero tutuloy po natin yon in coordination with our PNP and AFP forces. Ngayon lang po yung dahil sa situation ngayon, ito lang po yun. Pero yung meron po tayong mga sunod na gagawing mga rally, physical rally. Okay po, thank you.